Ano po Opo, ba opo. ano po ba masasabi niyo sa ginagawang ito ngayon na rally para po sa katarungan at katotohanan? Alam niyo po itong ginagawa ng administrasyon na ito, it transcends our religious affiliations, ano, o yung ating status sa kabuhayan. Kasi sa aking pananaw, kung kaya nilang gawin ang mga bagay na ito sa isang sitting senator na kagaya ni Senator Marcoleta, ano kaya ang kaya nilang gawin sa mga ordinaryong mamamayan na kagaya namin na wala naman sa posisyon o wala namang mga political backing, wala kaming kapangyarihan, wala kaming armas, wala kaming army. So, these things na ginagawa ngayon ng ating mga kapatid sa INC, this goes beyond Rodante Marcoleta being a member of the INC. This is all about us now. This is about the Filipino people, yung ating mga karapatan na niyuyurakan. Kaya sa tingin ko, kay INC ka o hindi, obligasyon nating lahat ngayon bilang mga mamamayan ang tumindig. At ako nga lang nagpapasalamat sa INC na sila ay nanguna nito. At kailangan talaga sa kahit na anong siga, mayroong spark, mayroong mag-uumpisa ng apoy na yon. Otherwise, hindi talaga siya magliliyab. Ang problema po masyadong dina-downplay ito, Attorney Mike, at ang hinahanap yung mga negatibong balita ng mga kababayan natin Ito po ang napapanood nila, Attorney. Ay, totoo po yan. As a matter of fact, kahapon nandun ako sa EDSA. Ang very visible sa akin, yung sino yung absent. Wala ka makita yung mga mainstream media who are there. Tapos biglang magpapalabas ng balita na 5,000 na lang daw yung tao doon sa EDSA. Nung dumating ako, hirap na hirap akong pumasok doon sa bago ako nakarating doon sa entablado, talagang pawis na ako sa kapal ng tao. At saka yung venue kasi natin na yan, siyempre masikip yan Opo. So talagang ang tendency niya, nafa-funnel yung mga tao. So, ang problema sa administrasyon na ito, nabubuhay sa propaganda we have nothing in so far as economic development is concerned. Yung trabaho ng mamamayan, yung takbo ng ekonomiya, yung paglakas ng piso, ng ating export, ng turismo, there is nothing. And everything is all about misleading the people, propaganda, controlling the narrative, controlling the media, at yung mga kasama nila. Anong benepisyo niya sa atin? Wala. Kasi binubuhay nila tayo sa kasinungalingan. Ito pong sa mga nangyayaring pagharang ng mga gustong dumalo, pumunta ng rally, as far as Tarlac, hinaharang na Northern Luzon. Apakalayo pa nun. At yung mismong pagitan ng mga itong papasok ng Metro Manila, halimbawa from Rizal, Laguna, Cavite, lahat ng mga papasok, ang daming nakabantay. At kapag kayo ay, halimbawa, maraming sakay sa isang sasakyan, pilit na hinahanapan po ng mamaya ipapakita namin ng video, pilit na hinahanapan ng violation at hindi po pinapatuloy, Attorney. Anong basa po ninyo dito? Bakit ganoon? Well, I think yan, meron talagang mga instruction na sa kapulisan, sa LTO, na pigilat at harangin yung mga dadalo dito sa Kamaynilaan. Pero what they're trying to do, siyempre hahanapan ng butas sabihin kung yan ay mga bus, nag-apply ba kayo ng special permit to travel out of your line? Kung naman mga van, sasabihin mga van for hire kayo tapos wala kayong special permit from the LTO. So, yun doon nila inaano yan. Pero, the thing here is that, paano nila madidetermine kung nagbabiyahe ang sasakyan? Halimbawa, van. Nagbabiyahe yan. Pagkatapos pipigilin mo, based on what ground? Anong dahilan mo para pigilin yung pagbabiyahe? May traffic violation ba siya at a particular time na in-stop mo siya? Or did somebody nag-submit ng mga plate number o ito, mga van na ito, harangin nyo ito dyan kasi ganito ang sakay niyan. Fundamental po sa karapatan ng mga mamamayan is our freedom of abode and of travel.
karapatan natin yan na tayo ay magbiyahe kung saan man natin gusto pumunta. Ang usapin tungkol doon, so meron permit ba yung van o yung bus na yan, will only be, dapat hahanapin mo lamang ito kung at the instance ay nagkaroon ng traffic violation yung tao, saka mo siya sisitahin. Pero yung nagbabiyahe ka pa lang, di ba? Tapos bigla kang pipigilan, wala naman silang kaalam-alam kung saan ka pupunta. Then sisitahin ka kung saan ka pupunta. Pag nalamang papunta ng Maynila, ay papahintuin ka na at papabalikin ka na. Yan po ay malinaw na napaglabag ng karapatan ng ating mga mamamayan na sila ay makapaglakbay, makapagbiyahe. Mas totoo po, may limitasyon yan, yung pag-hire mo ng mga sasakyan. Pero again, bago mo harangin yan, dapat mayroong manifest na violation. Hindi yung dahil sa gusto nyo lamang pahintuin o nagsususpecha kayo. E paano ko yung pahintuin nyo? Hindi naman pala talaga pupunta ro sa rally. Marami lang talaga sila nag-outing. Tapos gusto nyo pahintuin. So pati sila maapektuhan. So there must be a reasonable ground for you to conduct this the search or kaya you to apprehend or to stop a person from traveling. Kung babalikan po natin yung kasaysayan, kung matatandaan po ninyo, dahil nakailang people power na rin tayo, 1986, ganito rin po yung ginawa noon. Actually noon, sinarado pa nga yung buong NLEX, MacArthur Highway, 1986. 2001, panahon ni Erap, ganun din po ang nangyari. But, hindi napigilan ng taong bayan eh. Kahit na anong gawin ninyo, pag ayaw na ng taong bayan sa inyo, hahanap ng paraan ang mamamayan para mailabas itong ginagawa nila na ito, lalo lang nilang fuel, yung pinag-aapoy lang nila, pinaglalagablab lang nila lalo yung damdamin ng mga tao, ng mga mamamayan na ngayon ay pilit nilang pinipigilan para maihayag natin sa pamagitan ng isang protesta yung ating saloobin laban dito sa pamahalaan.